Magandang araw. Ang tatalakayin ko ngayon ay ang basics ng PHP programming language. Nung nag-i-start pala ako ng PHP, maraming taon nang nakakalipas. Personal homepage ang pangalan niya. Pero ngayon, ang ibig sabihin ng PHP ay Hypertext Preprocessor, which is term nila ay recursive acronym. Kasi nga, yung PHP, hindi naman talaga siya eksaktong hypertext preprocessor. Yung acronym niya medyo off dun sa meaning niya. Itong PHP pala ay server-side or server scripting language, which means na hindi niya kayang tumakbo mag-isa. Kailangan niya ng server at madalas itong gamitin na panggawa ng websites or web applications. Ang basics pala ng PHP ay pareho lang din sa basics ng ibang programming language. Kumbaga, syntax lang yung naiba o yung way kung paano sila isulat. Dito sa video na to, SAMP tsaka editor yung gagamitin ko, which is VS Code. Saka, yung mga output ay mostly plain text lang. Pero kung tayo ay gagawa ng isang tunay or production na web application, kailangan familiar na tayo sa HTML, CSS at JavaScript. Yan yung tinatawag na front-end. Kumbaga yung front-end ay dapat maganda, user-friendly, tsaka interactive. Pero yung logic behind, yung processing, calculations, yung tinatawag na back-end stuffs, yun yung madalas na iuutos natin sa PHP. Sa video pala na to, hindi ako gagamit ng HTML, CSS, or JavaScript. Plainly PHP lang. Una pala, para magamit, syempre kailangan mo siyang install. Pero naka-install na kasi sa akin yung PHP dito. At isa pala yung pinaka-common way na pag-install ng PHP is yung paggamit ng SAMP. Yun nga yung in-install ko dito sa Ubuntu ko. Yung SAMP, ibig sabihin niya yung X is cross-platform. Tapos Apache, MariaDB, PHP, tsaka Perl. At yung version ng PHP ko is 7.2.24. At dahil pala meron na akong LAMP, masyado tatang malaki. Nag-install na kasi ako ng LAMP. Yun na yung gagamitin ko. So, i-start ko siya. Actually, na-start ko na yata. LAMP start. Pero double check ko lang. What? Ang weird naman. Nagkamali ako i-type yung password ko. Okay. So, na-start ko na nga siya kanina bago pa ako mag-start mag-record. At kailangan ko palang pumunta sa htdocs. So, cdopt lamp htdocs. Tapos, gumawa lang ako ng folder dito na PHP Basics. Kanina kasi, prepare ko na to. cd PHP Basics. Tapos, gumawa na rin ako ng file na basics.php. At kung sa Windows pala, parang ina-navigate mo siya sa ganito. At masanay kasi ako dito sa CMD pumunta sa mga folders. Pero pareho lang yan sa Windows. Directory lang din to. Na nasa loob ng htdocs. Tapos, dapat palang tandaan na lahat ng PHP files ay dapat magtapos sa .php na file extension. Tulad nito, meron siyang .php sa dulo. Mag-open lang ako ng VS Code.
sa current directory na yan. Tapos, ito, may nakalagay na akong basic syntax. Ganito yung basic syntax ng PHP. Dapat nakapaloob siya sa less than sign, question mark, tapos PHP. Tapos kunwari, wala muna to. Dapat ganyan yung syntax niya. Although may iba namang programmer na hindi kino-close yung PHP. So, gagana pa rin naman siya. Tapos, ito namang kanina, tab. Itong echo ay magpiprint lang ng string. Kumbaga sa Python, print yung katumbas niyan. Tapos, dapat meron siyang semicolon para indicate na tapos na yung statement na to. Lagi siyang may semicolon sa PHP. Sa Python, wala. Teka lang, bukas ako ng browser. Tapos, localhost PHP. Ito yung pangalan ng folder ko. Basics. Tapos, ayan. Kumbaga parang nandito yung htdocs, tapos yung folder, tapos yung file. At zoom in ko lang. Yan. So, print niya ng tama. At sa PHP pala, yung ibang keyword sa PHP, case sensitive, tapos yung iba naman hindi. Kaya minsan kung malalaki yung letter mo, alam ko pwede yan. Save. Tapos reload. Ayan, gumana pa rin siya. So may time na yung keyword pwedeng case sensitive, may time na hindi. So ibabalik ko lang sa maliit ulit. Pero yung variables dapat case sensitive. At pag ako nagko-code, madalas maliit lang yung mga characters ko, or lowercase. At papakita ko pala muna bago mag-comment dito. So, kunwari ito, single line comment. Tapos, meron pang isang paraan para mag-comment, which is ganito. Single. Tapos, meron ding multi-line comment. Oops. Multi-line comments. Save. Ayan. So, wala siyang effects sa actual na code. Pero, importante kasi na yung mag-comment sa pagko-code. Kasi parang guide ito ng reader ng code. So, pwedeng sarili mo, hint kung bakit mo ginawa yung piece of code na yon, or para ipaalam sa ibang tao kung para saan yung code mo. Which is in case na tayo ay nagtatrabaho sa isang team. At okay, para sa actual na code, mag-start ako sa variable. Comment ko lang muna to. At yung shortcut ng comment sa VS Code ay control tapos /. Yan. So mag-start ako sa variable. At syempre, kadikit pala ng variable is yung data types. At merong rule sa pag-define ng variable kay PHP. At bago pala yun, ang meaning ng variable ay container or tagahawak ng information. Katulad sa ibang programming language, yung variable is pwedeng mag-contain ng iba-ibang data type.
ang data type ay yung string, integer, boolean, float, at marami pa yan. Ang unang rule sa pag-define ng variable sa PHP is kailangan meron siyang $sign sa unahan. Medyo weird pero ganun talaga. At katulad sa kunwari, my variable. Katulad sa Python, hindi mo na kailangan i-specify na gawin mo tong string. Kumbaga parang loose programming kasi yung term doon sa ganun. So once na may code siya, automatic na interpret ni PHP na string to. At echo ko lang muna to para i-output ko dun sa string sa screen. Echo tapos semicolon tapos refresh. Ayan, nag-reflect naman siya. At sunod pa lang dapat tandaan dito sa pag-define ng variable is dapat mag-start siya sa letter. So bawal mag-start sa number to. At bukod dun, dapat din pala alphanumeric siya. So ang mga rules siguro gawa na lang ako ng multi-line comment. Dapat $sign 2 dapat mag-start sa letter 3 dapat alphanumeric mahina ako sa spelling. Yung alphanumeric, ito lang yung tinatawag na yung A to Z, yung 0 to 9 tapos at underscore. Ayan. So bukod sa dapat mag-start siya sa isang letter, dapat ang pwede lang niyang ihalo is yung 0 to 9 tapos underscore. So, bawal tayo maglagay ng mga ganyan. Kundi mag-error yan si PHP. At isa pang dapat tandaan dito is ang variable ay case sensitive. Kunwari itong sige, gagawin ko na lang siyang name. Control D para ma-select ko yung dalawang occurrence. Sasabihin ko Romel. So, gagawa ko ng isa pang name. Ayan. Ayan. Gumawa lang ako ng dalawang name pero yung sunod is malaki yung M tsaka E. Save ko yan. Tapos i-refresh ko to. Ayan. At wala kasi akong space. Pero na-echo niya yung Romel tsaka yung Fernando. Ibig sabihin, kahit pareho sila ng spelling, magkaiba sila kasi yung case ng M tsaka E naka-uppercase sa second one. Okay, at dahil nga container itong si variable at parang nabanggit ko na kanina pwede siyang maghawak ng information, meron tayong tinatawag na data types. Ito yung literal na type ng data. Halimbawa, ito string. O kaya pwedeng integer, float, boolean, at may arrays, at marami pa yan. Itong current example ay string dahil kasi nakapaloob siya sa quote. Ganyan. At sa string pala, pwede yung double quote or single quote. At bahala na kasi yung programmer kung ano yung prefer niyang gamitin, kung double quote or single quote. At meron din pinagkaiba to, kunwari, may cases na gusto kong i-output yung
single quote. Kaya ibabalot ko siya sa double quote para magawa yon. Medyo mahirap ma-explain pero ipapakita ko. Kunwari, ako'y masaya. Yan. So, etong single quote, gusto ko siyang i-print mismo. Pero, syempre, kung single quote to, ayun, magkaka-conflict siya kasi iniisip niya, ito yung string mo. Para magawa yon, kailangan balutin mo siya sa double quote. Save ko yan, tapos, siguro hindi ko na i-echo to. Save, tapos, refresh. Ayan. So, na-output ko yung single quote. At ganun din kung i-output ko yung double quote. Siya naman yung, single quote naman yung pangbalot, tapos, dito yung double quote. At, sa string pala, pwede ko rin pakita kung paano mag-concatenate ng string, or ang pag-concatenate, ibig sabihin lang yun, pagsasamahin or pagdudugtungin mo yung mga strings. Pwedeng ganito, kunwari, sa'yo. Tapos, period, as ganyan. Ito na lang. Kasi, Romel yung value nito. Save, tapos i-refresh ko siya dito. Ayan. At, bale, isang way yan ng pag-concatenate ng string. Period, tapos idudugtong mo yung variable, or pwede ring normal na string dyan. Kunwari ganyan, x. Yan. At sa ibang programming language, parang plus yung ginagamit nilang pagdugtong, pero iba dito sa PHP, dapat period. At next naman is pwede rin tayong gumamit ng double quote. Pagka palitan ko to, gawin ko siyang double quote, tapos tanggalin ko tong period, tapos ibalot ko siya sa double quote. Save ko yan, tapos punta ako sa browser. Ayan. At pag nasa double quote siya, auto-interpreted na to. Gagawin niya na yung string. At gaya ng ibang programming language, pagka oops, dapat pala kinoment ko siya. I-comment ko lang kasi magiging cheat sheet ko rin to eh, kaya i-upload ko siya sa GitHub, tapos pag may kailangan akong gawin, tinitingnan ko siya. Tapos sa string, maraming functions na built-in kay PHP. At halimbawa, eto, echo, sabihin ko, functions, string functions. Kunyari, strlen, tapos, yan. Tapos, yan. Tapos, halata naman dito sa pangalan, or para sa akin halata kung ano yung gagawin yan. So, punta ako sa browser, tapos oops, strlen srt. Dapat str yan. So, fresh 20. So, ang ibig sabihin lang nito, bibilangin niya kung ilang characters to. So, para i-confirm dito sa VS Code, pag hin-highlight ko yan, oops, ayan, nasa baba nakalagay 20 selected. So, itong in-output niya is yung length ng string.
At meron din namang, copy ko to. str, ano nga ba yun? RAV. Save. So, i-comment ko na lang to. Ayan. So, yun, obvious na yung nangyari dito, na-reverse niya yung itong string. So, nauna yung exclamation. Oh, yes. Para, ayan, hirap basahin. At itong function na ito ay magre-reverse lang nung arrangement nung letters. At in case pala, kunwari ito, in case na magsama sila sa isang line, at sabi ko rin kanina na naiintindihan ni PHP yung HTML codes, pwede ako maglagay ng BR or break rule ata ibig sabihin nito sa PHP. Pag echo, ayan, so yung 20 tapos nag new line siya, tapos print niya na yung pangalawa. Pag wala yan, magkasama sila sa isang line. I-comment ko na ulit to. At actually marami pang string functions si PHP, pero hindi ko na siguro iisa-isahin kasi halos sobrang dami talaga ng string functions. Pwede yung mga replace functions at marami pa talaga. Hindi ko lang talaga matandaan kung ano-ano yung mga yon. At madali lang din naman sila i-google. Usually mga functions, madali lang silang gamitin. At so next naman is yung string. Sunod ko naman ay yung integer. At ganito na lang. Current stock. Kunwari, stock. Kung meron tayong inventory, gagawin 50. Tapos, new stock is equals to 1. Ito pala, ina-assign lang. Ibig sabihin ng equals. Hindi ko pala napaliwanag. Ibig sabihin lang yan, ina-assignan ko ng value tong variable na to ng 50. Same goes dito. Save. Tapos, once na number siya, na hindi siya nakapaloob sa quote, yung single man or itong ganyang quote, single man or double quote, automatic na i-interpret ni PHP yan as integer. So, syempre sa integer, pwede yung basic math operations, halimbawa yung addition. So, echo ko na lang siguro to. Echo, yan. So, echo, BR, echo yung stock. Tapos, echo, pag-addin ko sila. Oops, kailangan ng BR. Save. At punta ko sa browser, tapos i-refresh ko siya. Okay. So, ito yung naunang variable, 50. Na-assign siya ng tama. Same goes dito, 1. Tapos, pwede yung basic math operation, which is pinag-add ko sila. Plus yung operator ko dito. Kaya, naging 51 yung result. At, hindi ko na ipapakita kung paano yung subtract, multiple, tsaka division. Pero, possible yun. At, pareho din yung pag-define niya ng pag-float. So, copy ko na lang to. Tapos, lagay ko ditong float. Tapos, current stock 50.1. Tapos, 1.1. Yan. At, ganun din, once na walang quote, tapos, meron siyang decimal, ibig sabihin, float yan. At sa float, pwede ulit yung basic math operations, which is ito. Ina-add ko sila. Tapos, try ko ulit siya sa browser. Ayan. So, 50.1, 1.1, 51.2,
2 yung kanyang total. At madali lang naman i-differentiate yung float tsaka yung integer. Pag int, walang decimal. Tapos, sige, i-comment ko na ulit. Sa int tsaka float pala, walang masyadong functions dito kumpara sa string. I mean, meron din, pero kumpara sa string, mas maraming string. At pero kunwari may case na yung float gusto ko gawing integer. Kumbaga gusto ko alisin yung decimal, pwede kong gawin yung casting na tinatawag. At ang casting is, ang hirap kasi niya i-explain, pero ika-cast mo yung certain item papunta sa certain data type. Kunwari, itong gagawa ko ng price, tapos 99.99. Yan. So, ito ay decimal. So, float yan. Tapos, kunwari, casted price. Gagawin ko siyang integer. So, para gawin yun, kailangan ko lang nitong parenthesis. Tapos, kung ano yung type na ikakast ko. Tapos, sa tabi niya, yung pangalan ng variable, which is price. Tapos, semicolon, wag lagi itong kakalimutan. Tapos ngayon, pwede ko na siyang i-print or i-echo. Itong casted price. Save. Tapos, i-refresh ko yung browser. Ayan, 99. So, pwede ko rin gawing, teka lang, para mas kita. Echo price. Ayan. So, ito yung float. Ito naman yung integer. Yun, nawala nga yung decimal place niya. Note lang pala na yung hindi lang integer yung pwedeng i-cast. Pwede ko rin yan i-convert sa float. Yan, save. I mean, sa string pala. Kasi float na nga pala siya. So, pwede ko rin siyang i-cast as string. At siguro, pag ni-refresh ko yan, ayan. So, walang nagbago. At dito nga sa example ko, parang walang sense na i-convert ko siya sa string. Pero halimbawa, ang ating requirement ay, ano ba? Kunwari, gusto kong bilangin kung ilang characters to. 5, di ba? Tapos, isang paraan yun para gawin yung requirement na yon. So, itong casted price, since nga string na siya, pwede ko nang gamitin yung string function na strlen. Save. So, pag ni-refresh ko yan, so 5 yung length. So, ito yung pag-cast or yung mga ganyang functions is depende na lang sa kung ano yung gusto nating ipalabas sa ating program. At pwede rin pala itong gawing float, pero hindi na to gagana. So, pwede mo i-cast yung sarili mo, float ka, tapos i-cast mo float ulit. Pwede rin yun. Ayan. At para pala, kunwari, syempre, mahirap din naman yun na sinabi kong float yan, float na yan. So, para matukoy kung anong data type ng variable, pwedeng gumamit ng var dump na tinatawag. So, i-comment ko muna to. Tapos, echo ako ng, hindi na pala, var underscore dump. Tapos, ilalagay ko tong casted price dito sa loob. Function to sa PHP. Tapos, i-refresh ko dito. Ayan. So, nakalagay dito na ang type nito ay float. So, halimbawa, ibabalik ko siya sa, ginawa ko siyang integer. Int lang pala. Just refresh. Ayan, int. So, same goes kung gagawin ko siyang string. Refresh at string. At madalas kong ginagamit tong var dump pang debug. So, katulad rin siguro ng ibang programmer, siguro ganyan rin yung ginagamit nila.
sa PHP. At so, yan yung casting. Pwede ko na siyang i-comment. Tapos, ang next naman is yung boolean na data type. At yung boolean ay data type na true or false lang yung value niya. Halimbawa, is active is equals to true. Save. Tapos, i-comment ko na lang dito sa dulo yung value niya. Yung possible value. For plus place. False. Save. Tapos, refresh ko to at mukhang wala akong echo. Hindi ako nag-print ng kahit na ano. So, i-print ko tong is active. At yan, 1. Tapos, false. Mukhang nag-bug. At hindi siya nag-print. So, usually, ang value lang naman ng netong boolean is true or false. So, hindi ko alam kung bakit hindi siya nag-print. Kasi ang default formatting ng true is 1 tsaka 0. At usually, itong boolean ay madalas gamitin sa conditional statements. At walang masyadong explanation dito sa boolean kasi nga true or false lang yung possible na value niya. At siguro comment ko na siya. Tapos, ang sunod naman ay arrays. Arrays. At pag sinabing arrays or array, ibig sabihin, isa rin siyang variable na mayroong maraming laman. Kumbaga, para siyang isang set, list, or tuple. Yun yung term sa Python. At medyo special nga itong si array kasi meron siyang tatlong klase. So, nauna na dyan yung indexed array. Tapos, sunod is yung associative. So, pasensya na kung mali yung spelling ko, mahina ako dyan. Tapos, multi-dimensional. So, i-copy ko na lang siya dito. Oops. At yun. Unahin ko na tong si indexed array kasi ito yung pinakamadaling klase ng array. So, gagawa lang ako ng variable. Sabihin natin programming languages. Kasi marami akong lalagay. Tapos, array. Tapos, ang ilalagay ko dito ay PHP. Tapos, Python. Tapos, JavaScript. Yan. So, gumawa lang ako ng list ng or array ng programming languages. So, ito yung inaaral ko ngayon. Ito yung na-try ko na at ito yung next ko sigurong pag-aaralan. At bali pag sinabi kasing indexed array, ibig sabihin isang value lang kada element. So yan yung element separated by comma. So kung i-access ko yung first element, ganyan, 0, save. At i-refresh ko siya. Ayan, PHP. At kung yung second element naman, hindi. 1 second. Python. Ay, ibabalik ko siya sa 0. Save. At siguro nakakalito kasi first element pero 0 to. Ang array kasi sa PHP ay 0 based. Ibig sabihin mag-i-start siya lagi sa 0. So ito, ang element na to ay 0, tapos yung next ay 1,
tapos yung next ay 2. So, ganun lang ang ibig sabihin ng zero-based. Mag-i-start siya sa 0. At bukod pala sa pag-access nito, pwede ko rin palitan yung value niyan. Kunwari, echo br. Itong 0, papalitan ko siya ng PHP. Lagyan ko ng X. Means, in-update ko lang siya. Tapos, i-echo ko ulit siya. Save. Tapos, i-refresh ko yung browser. At yan, nag-update siya. So, nung dinefine ko siya, PHP yung value niya. Tapos, along the way, in-update ko. Kaya, naging PHP X. So, ayan yung indexed array. So, isang element lang siya palagi. Tapos, i-close ko na yun. I-comment ko muna to. Ang next naman is yung associative array. At ito namang associative array ay meron siyang user-defined na key tapos value. Kumbaga, pag sinabing associative, isang pares. So, i-copy ko lang tong indexed array. Tapos, ilalagay ko yung paborito kong frameworks sa loob niya. Para mas madaling makita, i-enter ko na lang. Ganyan. Para maka-format naman siya ng maayos. Tapos, lalagyan ko siya ng value. Anong paborito ko dito is Laravel, kunwari. Tapos, ang sunod naman ay Flask. Siguro dito, ang gusto kong pag-aralan is Vue.js. And save. At, parang indexed array lang din naman ito. Pero ang kinaibahan niya, pwede ako yung magdikta kung ano yung index. So, sa index, ano lang to 0, 1, 2, 3, automatically. Dito, pwede ako maglagay ng sarili kong index. At sa pag-access naman, ganito lang din. So, copy ko lang to. Tapos, instead na 0, kung ano yung dinefine kong index. Ganyan. Tapos, i-refresh ko to. Ayan, ganyan. So, yun lang yung kinaibahan ng associative sa index. So, pag associative, pwedeng mag-define ng sariling key as value. So, isang pares nga siya. Pareho lang din yung ano niyan, yung pag-update, ganun lang din yung case. Kunwari, PHP update ko siya ng PHP updated. Tapos, i-echo ko siya dito. Save. Echo br. Save. Tapos, refresh. Ayan. So, pareho lang din siya ng dot pala Laravel. Yan. So, madali lang din siyang i-update. Kailangan lang nung key. Tapos, ma-update na yung equal para i-assign yung bagong value. Sunod naman ay yung multi-dimensional array. I-comment ko na to. At gaya pala ng sabi ko kanina, yung array ay kaya niyang mag-contain ng maraming values, which means na pwede rin siyang magkaroon ng isa pang array sa loob ng array. Sa ganong case, ito yung tinatawag na multi-dimensional array.
At kunwari, pag-define, so, lagi ko itong ginagamit na variable. At wala kasi ako maisip na example. Tapos, equals array. Tapos, para lang viewable, nilagay ko siya sa parenthesis. Tapos, array sa loob ng array. PHP, kaya lang, ikakopy ko na lang yung nasa taas. Ito. Save. At ganito naman i-access yung multidimensional array. Mag-echo lang ako. Parang indexed array kasi ito. Index array na may laman pang indexed array. So, echo programming language. Tapos, 0 tong line na to. Yung unang line na to is 0. Tapos, kunwari, itong PHP naman yung gusto kong i-access, which is 0 din siya. So, itong unang 0 is para sa line na to. Tapos, itong sunod na 0 is para sa line naman na to. Medyo, teka lang, i-enter ko para mas, yan. Tapos, i-try ko siyang i-refresh at yan, nakuha niya yung PHP. At pwede ko rin i-access yung second, second ay 1. At yan. At bali ganyan gumawa ng array, pero teka lang, parang nakakalito pala siya kanina kasi 0 lang yung example ko. At siguro dadagdagan ko na lang ng isa pang array sa loob ng isa pang, kumbaga dalawa na yung aking array. So, maglalagay ako ng low level na programming language, C, tapos C++, siguro C#. At yun nga, ipinost ko saglit kasi may tumatawag sa akin. So, gumawa ako ng second entry na array din. So, save ko yan. Ngayon, gusto kong i-access yung yung pangalawa. Kunwari itong C++. So, dapat ang key element ko is yung 1 kasi pangalawa siya. Ito yung 0, ito yung 1. Tapos, sa loob nito, ito yung 0, ito yung 1. So ganyan siya. At in case na yung C# naman yung gusto kong i-access, kailangan number 2 ito. Pag sinave ko yan, tapos nirefresh ko, ganyan. So, medyo madugo itong multidimensional array kasi ang daming scenario niyan. Kasi dito sa case ko, pareho lang silang indexed array. So pagka naging nested na yan tapos hindi lang siya indexed array, medyo mahirap ipaliwanag at mahirap din intindihin talaga. Medyo advanced na kasi ito si multidimensional array. At okay, so i-comment ko na yan dahil tapos na ako dyan. At bali ganyan pala gumawa ng array. So, pero meron pa isang paraan ng paggawa ng array kasi ito rin yung madalas kong gawin. So, ganito yung, kunwari gagawa ko ng indexed array. Kunwari, cars is equals to, hindi ko na dinedefine na array yan. Ginagawa ko na lang, ano bang term dito? Brackets ata to. Brackets. Tapos, kunwari, ito Yota. Tapos, Hyundai. At pagka naka-bracket siya, automatic yan na array na yan. So, kahit hindi na specify yung keyword na ganito, array. Pagka ganyan, automatic array na yan. Tapos, syempre, kung gusto natin i-confirm, var dump
Ilalagay ko tong array na yan, tapos i-refresh ko. Yan, so array daw siya. Nasa yan yung mga laman niya. Okay, so bale yan na yung variables. At dyan ko na siguro muna tatapusin tong video. So gagawa na lang ako ng ibang video para sa ibang basics ng PHP. At dyan na yung nagtatapos. Maraming salamat.